Ang hirap, no? Hirap talaga, lalo na guys kung grabe yung pinagdaanan mo sa mga taong to. So hello guys, welcome again guys sa ating video. This will be episode 4 and the title of this video guys is The Power of Forgiveness. Title pa lang, maraming makaka-relate nito mga B. But at the same time guys, aminin natin, this is also guys one of the hardest thing to do in our lives. Isa to sa pinakamahirap gawin natin guys dito sa mundong to. Oh Ate Charms, bakit naman kasi sa dami-dami Ate Charms na pwede mong pag-usapan or i-share, bakit yan pa? It's because guys, tandaan mo, how far can you forgive someone who have hurt you? How far can you forgive someone after everything they have done against you? Hanggang saan mo kayang magpatawad sa mga tao or sa isang tao na grabe-grabe ang ginawa sa'yo? Napapaisip ka na mga B. O bakit nga Ate Charms, ba't naman yan yung naisip mong itopic? It's because guys, aside sa napagdaanan ko tong lahat, and thanks God, glory to God, na nalagpasan kong lahat yun. Ayan na mga sis. I just want to share this guys to everyone who is watching this right now mga B, because I know for sure guys, each and every one of you that is watching here guys, napagdaanan din to at pinagdadaanan din ito guys until now. And I just want to tell you guys that being an unforgiving person, guys, isa to sa pinakamalakas na pinanghahawakan sa atin guys ng evil, the devil mga sis, against us guys, para mas lalo tayong mapalayo kay Lord. Alam nyo kung bakit? So if you want guys to know, just continue watching. Oh, masyado na tong lumalalim Ate Charms. So guys, let's go dig deeper. By the way guys, episode 4 na po ito. For those people, mga sis na hindi pa nakakapanood guys ng ating episode 1, 2, and 3, pwede kayo guys mag-marathon, char. Ayan na mga B. Nandito lang to guys sa page ko, mga sis. Hanapin nyo na lang, B. Ayan na mga B. So anyway guys, bakit ko nasabing let's dig deeper? Remember guys, when I last told you, I forget what episode yun mga B, when I told you guys, what if it's your last day on earth? What if bukas di ka na magising? What if meron ka na lang ngayon? Matay ka na. How sure are you guys that you will enter the kingdom of God? Gaano ka kasigurado guys na langit ang bubungad sa'yo at hindi impyerno mga B? Napaisip ka? Ayan na mga sis. Ate Charms, ano to? Bakit na kinakabahan naman ako dyan? Ate Charms, huwag kang kabahan B. Ayan na mga sis. Guys, this is not to condemn anyone. Ayan ha mga sis, this is just guys a reminder. Ayan ha mga sis, a reminder guys of God's salvation. Okay Duki, gusto ko lang talaga guys i-emphasize, okay Duki, of God's salvation to each and every one of us. So ano Ate Charles, anong kinalaman dun sa forgiveness and being unforgiving to other people? Malaki. Ayan na mga sis. If nakikita nyo guys, wait lang hanapin ko kung anong verse yun. Lagay ko dito. Ayan na mga sis. Eto, from Matthew chapter 6 verse 14 to 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. For short mga B, pag merong taong nagkasala sa inyo, no matter what, you should forgive them. Same as how the Lord forgives you. Because kung hindi ka magpapatawad sa kanila, hindi ka din papatawarin ng Panginoon. Oh my gosh, Ate Charms, ang unfair naman yan. Ang unfair Ate Charms. Grabe na nga yung pinagdaanan ko sa mga taong to. Sila na nga yung nakasakit sa akin. Tapos, kailangan papatawarin ko pa sila. Oo, be. Dapat, kailangan mong patawarin. Ang hirap, no? Hirap talaga, lalo na guys kung grabe yung pinagdaanan mo sa mga taong to, sa mga taong nakasakit sa'yo at grabe yung ginawa nila sa'yo. Sobrang lala to the extent na halos ma-depress ka na, halos hindi mo na makilala yung sarili mo, halos mamatay-matay ka na sa kakaiyak dahil sa sobrang sakit ng ginawa nila sa'yo, tapos papatawarin mo sila. Sobrang hirap guys. And believe me, I can say this guys. Relate ako sa inyo at relate ako guys sa
sa words na to right now that I am sharing with you guys because I myself experienced, guys, a great betrayal. It's not for me, guys, to share right now. Maybe one day. It's not yet the right time, guys. Ayan na, today. Pero someday, guys, I will be able to reveal everything to you, mga B, but not yet now. Ayan na, mga sis. Pero ang akin lang masasabi, guys, kaya sinasabi ko sa inyo na sobrang hirap. Kasi grabe guys yung pakikipag-wrestle ko talaga, guys, with God during that time, to the extent na parang, Lord, grabe, kailangan ako pa yung magpapatawad. Like parang, after all, kailangan ako pa talaga yung pagpapatawad, Lord. And you want me to bless them too? Alam mo yun, sa sobrang sakit ng ginawa ng mga taong to sa'yo, mga sis, tapos papatawarin mo pa sila. Sobrang hirap, guys. And believe me, it took me months, not only months, but almost a year, ayan na mga sis, to let it go and to let God. Ayan ha mga sis. Ate Charms, ano bang pinopoint out mo? Ang pinopoint out ko lang sa inyo, guys, kahit gaano kahirap magpatawad, mga sis, just fix your eyes on Jesus. Just fix your eyes to the Lord, guys. And slowly but surely, guys, matututunan mo kung paano magpatawad. Ayan ha mga B. In what extent, Ate Charms? Ito kasi, guys, yung isipin natin ha. And i-connect ko siya, guys, kanina nung tinanong ko sa inyo, mga sis, and how sure are you na if mamatay ka, if ever, guys, last day on earth mo na, mga B, how sure are you na langit ang bubungad sa iyo? Ayan na, mga sis. Ate Charms, hindi ba ganun ka basta-basta lang na I believe in God, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior, save na ako, guys? It's not that. Hindi lang yun. Ayan ang yes, if you accept God, if you accept Jesus as your personal Lord and Savior, you confess with your sins, you repented with your sins, then you will enter the kingdom of God. Pero guys, did you repent? Did you repent? The Charms, ano naman yan? Napatawad mo ba yung mga taong nagkasala sa iyo? Remember, guys, no impure hearts can enter the kingdom of God. Ayan na mga sis. Alam ni Lord, kahit itago mo pa yan, guys, sa ibuturan, guys, ng puso mo, alam ni Lord kung nagpatawad ka na or hindi pa. Ate Charms, ang hirap nga magpatawad, Ate Charms. Kasi masakit yung ginawa nila. Hindi ko sila kayang patawarin. May mga nababasa pa nga ako even until my death, I will not forgive you. Ay, grabe. Di ba may mga ganyan? Ayan na mga sis. Sa sobra kasi, guys, ang sakit ng ginawa ng mga taong to sa kanila, talagang hindi nila, guys, masikmurang patawarin. Pero bakit nga ba sinasabi ni Lord na kailangan nating magpatawad? God wants us to forgive these people not because they deserve it, but because we deserve to be free from it. Ano, Ate Charms? Ano ulit? Gusto ni Lord magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin not because deserve nilang patawarin, but because we deserve that freedom from the bitterness, resentment, and pain na nararamdaman sa ating puso. We deserve to be free from that hatredness na namumuo sa ating puso. Kasi guys, imaginein mo na ha, hanggang hindi ka nagpapatawad sa mga taong to, every time, guys, you will look at them, you will feel bitterness, guys, inside your heart. Mabigat, punong-puno ng hinanakit, na every time nakikita mo parang lumiliyab yung paningin mo sa mga taong to. Guys, but if you forgive these people, mga sis, and let it go to God, guys, just let God, yung mga hatred, bitterness na nararamdaman mo sa puso mo, guys, it will be changed with peace, love, understanding na nanggagaling kay Lord lamang. Ayan ha mga B. O ano yung nako-connect dito, Ate Charms? Pwede bang i-connect mo to lahat, Ate Charms? Imaginein mo na lang, guys, sa mundong to, mga sis, again, ididip pa natin to, guys, ididip pa natin.
Para to sa mga Ate Charms, sasasabi mo lang kasi feeling ko pag may manonood dito, Ate Charms, sasasabi mo lang yan kasi hindi naman ikaw yung nasa sitwasyon. Guys, lahat tayo, iba't iba yung pinagdaanan sa kamay ng iba't ibang tao. Ayan na mga sis, marami tayo guys makakasalamuha sa mundong to na grabe pala. Alam mo yung parang iba't iba yung mga attitude, personality ng mga iba't ibang taong nakakasalamuha natin. Tas may iba talagang mga taong mapanakit, mga traitor and everything mga B. But then guys, kumbaga hindi naman tayo exempted dun. Ayan na mga sis, alam ko may grabe din pinagdadaanan dito guys. Hirap na hirap magpatawad. But I am telling you B, whoever you are guys that is listening to this video right now, if ever guys nakita mo to, maybe guys, this is guys God's reminder for you to let go of that hatred, to let go of that bitterness na nandyan pa rin ngayon sa puso mo. Hindi mo deserve na maramdaman yan. Sinaktan ka na nga, magdudwell ka pa dyan sa hatred mo for them, for those people who have hurt you. Just release it to God guys. Okay, Duki? Release it to God, forgive these people no matter how hard it is. Ayan ha mga sis, so that you will be free from the hatredness na nilagay ng evil dyan sa puso mo. Ayan na guys, deserve mong lumaya, deserve mo makaramdam ng peace, deserve mo makaramdam ng love at hindi na puro bitterness and hatred dyan sa puso mo. Eto guys mas i-deeper pa natin mga B kung bakit ko nasasabing lahat ng to. Guys, in this world, puro kasi nakikita natin, lagi ko itong sinasabi sa bawat episode I guess, lahat ng nakikita natin guys, it's more on physical things around us. Ayan ha mga sis. But hindi natin alam, the real battle guys in this world is the spiritual battle mga B. Darkness versus the heaven. Ayan ha mga B. O Ate Charms, ano pa? Pakinggan mo lang to guys. Okay, Duki? Kasi gusto ko guys maunawaan nyo yung tricks ng devil to each and every one of us. Okay, Duki? Parang kinilabutan ako bigla. Ayan na mga B. Parang feeling ko, the moment that I'm speaking to you guys right now, parang feeling ko, alam mo yung parang feeling ko yung evil. Ayan na mga devils guys around us. Habang nagvi-video ako nito ngayon, parang gigil na gigil sa akin guys. At parang Pashinea ka, Charmaine. Ayan na mga sis. Eto kasi guys, gusto ko lang talaga guys, gusto ko guys mamulat kayo. Ayan na mga sis, sa reality. Okay, Diki? Ano Ate Charms, what do you mean? Guys, lahat ng kayang gawin ng evil, gagawin yan guys. Masira ka lamang. Okay, Diki? Masira lamang guys yung soul mo. Okay, Diki? Again, the devil don't want your flesh. Wala silang pakialam guys sa physical body mo. Pakialam guys ng devil guys sa buhay mo is yung soul mo. Ayan na mga sis, kasi every time merong mga tao na naiimpluwensyahan niya sa utak mga sis, diretso yan sa impyerno. Especially mga B, when that person dies, tas hindi nakapag-repent, matik day. Ayan na, saan ka day? Matik, hello, taning is waving at you. Ayan ha mga B. So that is what guys I want to impart to each and every one of you mga B na guys, as long as you live here, be what do you call this? Alam mo yun guys, be alert of everything guys na nasa kapaligiran mo and everything guys na naiisip mo. Ayan ha mga B. Kumbaga, be aware guys of the tactics of the devil. Ayan na mga sis. Yang pain mo, oo guys, binitray ka ng mga taong to, pinasakitan ka ng mga taong to, sinaktan ka. Ayan ha mga sis. Which is guys, kagagawan lang din naman guys ng evil kung bakit naging ganyan yan. Kasi yung, alam mo yung tipo mga B na tayong mga tao, ayan ha guys, that's why we need to always pray to resist the devil. Ayan na mga sis, kasi ang bilis maimpluwensyahan guys ng mga utak natin. Alam mo yung tipo guys na the devil is meant to destroy. Ayan ha mga sis, wala yung pakialam guys sa mga kung ano, basta gusto lang niya guys makadestroy, makapag-tempt at kung ano-ano pa guys na ilalagay niya sa utak mo. And once that person guys na impluwensyahan, makakagawa ng kasalanan,
ano tawag guys, kung ano pang katarantaduhan guys ang gagawin sa mundo, it's because he was influenced by the devil. And these very people guys who have hurt you are same people who was influenced by the devil. Ayan na mga sis. O ano Ate Charms? Ano nang gusto mong iparating dito mga B? Now, etong mga taong tong nakasakit sa'yo, sinaktan ka, di ba? So ikaw naman guys, sa sobrang galit mo, namuo ka ng hatred sa puso mo. Eh di ikaw na-impluensyahan ka na din. Baya ano, kasi binitray ka. Namuo ka na ng galit. Galit na puro na lang galit at galit. And take note guys, hatred is not coming from God. Hatred, lies, that's all coming from the enemy. And that's why guys, I'm telling you, all of you right now guys, to be aware of our actions mga B. Check mo yung puso mo guys kung ano pang meron. Kaya you need to pray for it guys, because what if it's your last day? What if it's your last day on earth at hindi ka nakapag-repent? Hindi ka nakapagpatawad at the same time for those people who have hurt you. You let the devil dwells in your heart. Mas pinakinggan mo pa guys yung parang sinasabi ng devil guys sa tenga mo. Sige lang, go. Go, wag mo yung patawarin, di ba? Grabe nga yung ginawa sa'yo eh. Ang sakit nga, wag mong patawarin yan. Tama yan, tama yan. Maging ano ka lang, mas lalo kang magalit sa kanila. Magiganti ka. Magano, kung ano-ano na guys, na mga katarantaduhan guys, ang ini-insert dyan sa utak ninyo, mga B. Para lang mas lalo kang magalit sa mga taong to. But, that's the reason why God tells every one of us to forgive. Forgive each and every one of us so that the Father in heaven will also forgive you. God wants you to be free from the hatredness, the bitterness, the resentment na nararamdaman ng puso mo, so that guys, your heart will be pure. It will be full of peace. It will be full of God's loves and mercy. Ayan na mga sis, that's the reason, that's the very reason why God wants each and every one of us guys to forgive people no matter what they have done against us. Ayan na mga sis, kasi sabi ko sa inyo, sobrang hirap magpatawad, literal. Lalo na guys, alam niyo yung parang papaganahin mo lang talaga guys, yung worldly. I'm talking of the worldly mind. Ayan na mga sis, yung parang very essence of a human being. Alam mo yung parang, oo nga, ang unfair nga. Ang unfair nga talaga. Ayan na mga sis. Tapos papatawarin ko pa, Lord. Grabe naman yung batas mo, Papa Jesus. But guys, hindi nyo nakikita guys yung deeper meaning behind it. God wants us to forgive para wala ng hatred, bitterness guys na mamuo sa puso natin guys na kagagawan ng devil. Ayan ha mga sis, ganun lang siya ka-easy mga B. Kasi pag iisipin mo, eto guys, isipin nyo, oo nga no? Oo nga. Ngayon ko lang naisip yan, Ate Charms. Ayan na. Kaya pala sinasabi yan ni Lord. Kasi para yung soul natin hindi tuluyang makorrupt ni Satan. Totoo, ti. Ayan ha mga sis. Oo nga, kasi kasi every time makikita ko tong mga kaaway ko na to, every time makikita ko tong mga grabing mga pinagagagawa sa buhay ko tong mga taong to, pagkakasala, halos ma-depress na ako. Tapos hindi ko pa sila papatawarin. Ang sakit na nga ng ginawa nila. Tapos hahayaan ko pa sila na mag-dictate ng buhay ko by being bitter towards them. Tapos ang kapalit pa yung soul ko. Oh my gosh. Kaya kailangan ko nga pala talaga silang i-forgive. And believe me guys, once you forgive these people who have hurt you, mare, ayan na mga sis, mararamdaman mo yung peace na sinasabi ni Lord. Ayan na. Alam mo paano yun, Ate Charms? What do you mean by that? Kaso masakit pa, Ate Charms eh. Masakit pa. Guys, hindi ka naman exempted sa pain. Hindi naman sinabi guys ni Lord na pag magpatawad ka, automatic, hindi ka na makakaramdam ng sakit. Nandun pa rin yung sakit. The difference is, kahit every time nakikita mo sila, nararamdaman mo yung sakit na pinagdaanan mo sa kanila. But then guys, wala ka na ni katiting na hatred towards them. Alam mo yung parang pag nakikita mo parang okay na lang, it happened. Alam mo yung guys, acceptance.
acceptance. Ayan na, parang okay, nangyari to, pinagdaanan ko to. Kaya siguro nagkaganon lang. But once guys, you free yourself from that hatred, from the anger na nararamdaman mo guys, yung mga bitterness guys sa puso nyo because of that people, you will find peace. The peace that only God can give to you. Ayan ha mga B. Tapos guys, yung pain, yes, nandyan pa yan, but as time pass by guys, mafe-feel mo na lang unti-unti na siyang nawala. Unti-unti na siya guys, parang humilom. Ayan ha mga sis, the moment guys you learn how to accept everything that had happened, ayan ha mga B, that's the really time, and you forgive these people guys ha, genuinely, not because na sinasabi mo lang, yeah, I forgive them, Papa Jesus, I forgive them, Papa Jesus, pero hindi natin kaya i-trick si Lord by just saying and by just speaking, yes Lord, we forgive them, I forgive them Lord, pero yung puso mo pala ayan na, God sees our hearts. Ayan na mga sis. So that's the very reason guys, kaya parang gusto ko talaga to i-share kasi grabe, ang dami kong nakikita mga comments, kung ano-ano pa guys, sa mga topics sa mundong ibabaw na to mga B, and talagang grabe na yung hatred guys ng tao sa isa't isa. Alam mo yung tipo mga B na parang may magawa nga lang guys, kahit hindi mo nga kakilala may magawa nga lang dahil yung taong to towards this person, grabe na mga sis, grabe na guys yung mga alam mo yung emotion guys ng tao. Grabe na yung hatred, grabe yung anger, grabe yung mga bashing, the bitterness mga sis. Guys, ayan na mga B, we should be aware of it. I don't know kung nanonood kayo guys, nung nanood na, or sino yung mga nanood dito guys, nung The Hunter ba yun? Yung going up, yung ano guys, yung anime na umuuso ngayon sa Netflix. Kung napanood nyo guys, Demon Hunter, di ba? Ayan na mga sis. Ang grabe yung meaning. Ayan na mga B. Alam mo yung tipo guys na lahat guys gagawin ng devil just to deceive the mankind. Ayan na mga sis. Doon nga sa kwento mga sis, yung kay Regino, ayan na mga B, mas ginawa pa nila yung kanta. Yung bawat kantang ginagawa nila guys, every souls was taken back to hell. Ayan na mga sis, ang dami nila guys nakukuha just because these people are driving with their songs. Ayan na guys, based on the movie. Iko-connect natin sa real life. Ayan ha mga sis, lalo na ngayon, the real battle mga B. Lahat guys ng ginawa ni Lord sa mundong to, lahat ng yun guys, nandun si Satan. Ayan na mga sis, sinasabotahe ang bawat ginawa ng Panginoon. Ayan na, nandyan siya sa lahat. Just the same guys with being unforgiving. Kung being unforgiving ka, kasi ginagamit guys ni Satan yung pain mo para hindi ka magpatawad. Ginagamit niya guys ng paulit-ulit at itatatak niya guys sa utak mo. Nire-replay niya guys sa utak mo yung mga masasakit na pinaggagawa ng mga taong to towards you, so that guys, you will not be able to forgive these people. Ayan na mga sis, but the moment when you step up, tama na to. Ayan na, you focus your eyes on what God said, na forgive people, forgive them just what the Father has forgiven you. Kung guys matatatak mo yan sa isip mo, ayan na mga sis, it will be so much easier for you guys to forgive these people. Again guys, not because these people deserve it, but because guys, you deserve to be free from the hatred and from this trap that the enemy has set for you. Ayan na mga sis. Kaya if ever guys nakakapanood ka nito, ayan na mga B, and dala-dala mo pa rin guys yung resentment, bitterness guys, and hatred towards certain people, towards a certain person guys in your life right now mga B, this is guys a reminder from each and every one of you mga sis. Pray for it.
Give it to God. Forgive these people kasi deserve mong lumaya from them. Ayan ha mga sis, deserve mo guys makawala sa trap na yan na sinet ng enemy guys for your life. You deserve guys the love, the peace, and the mercy guys that only God can give to your life. At ito pa guys ha, ihabol ko lang to, very quick. Laging sinasabi, ang unfair ni Lord, ang unfair naman ng batas ni God, ang unfair, sobrang unfair. Kasi kailangan ako pa yung magpatawad. Tapos gusto pa ni Lord i-bless ko pa yung mga taong to. Nasa na yung sinasabi ni Lord na justice? Diba God is the God of justice? Vengeance is not yours, vengeance is mine. Sabi pa nga ni Lord. Pero Lord, ano yun? Guys, ayan ha mga bi, gusto ko lang i-remind sa inyo the reason why, ayan ha mga sis, na sinasabi ni Lord guys that vengeance is His, not yours, not ours mga bi. Ipaubaya natin yan kay Lord kasi siya talaga literal ang bahala ti. Ayan ha mga sis, at sinasabi nyo God is the God of justice. Yes, He is. Ayan ha guys, imaginein mo na lang guys ha, lahat tayo guys nagkakasala araw-araw sa puso, sa salita at sa gawa. Wala ni isang righteous sa atin mga pi. That's why guys we need God in our lives, so that guys every time na nagkakasala na tayo sa isipan natin guys, the way we talk, ayan ha mga bi, we will easily guys confess it to God and repent for our sins and ask for forgiveness from God mga bi. And pasalamat tayo guys at that God is so merciful and so loving guys that He still gave chances to us even until today. What do you mean by that, Ate Charms? B, paano na lang kaya guys pag dumating or bumalik na si Lord, the second coming of God? Will you be ready? Ready ba? Ready ka ba? Ayan na mga sis, sinasabi natin guys, God is the God of justice. Bakit ganun? Pasalamat tayo, God is so merciful na until now hindi pa rin siya bumabalik kasi binibigyan niya pa rin tayo guys lahat ng pagkakataon magbago at bumalik sa kanya. Ayan ha mga sis, oh my gosh, this, alam nyo guys, parang pansin ko yung video na to, parang masyado siyang full of conviction. Parang ramdam na ramdam ko guys, the way I'm speaking to it right now mga bi, parang talagang ramdam na ramdam ko guys yung, parang nararamdaman ko yung sermon ni Lord. Ayan ang mga, alam mo yung parang ganun. Ayan ang mga sis, wala lang kasi guys, ang grabe kasing nangyari talaga guys this year. Sobrang daming revelations ni Lord guys sa buhay ko. Ayan ang mga bi. And the reason why nasasabi ko tong lahat guys, ayan ha mga bi, it's because I don't know what happened, but God has opened my eyes guys to a more deeper understanding of Him. And alam mo yung tipo mga sis that God is so merciful na until now nararamdaman pa rin natin to, meron pa rin tayo guys chances in life to repent. Ayan na mga sis, kasi alam nyo ba, if God comes back ulit na the second coming, nobody knows guys the hour, the day when the Son of Man will come. Ayan na mga sis, no one knows, only the Father knows guys kung kailan yan. Pero ang tanong, ready ka ba? Ayan ang mga sis, kasi pag dumating na si Lord, di ka pa rin nakakapag-repent. Day, wala nang second chance, day. Ayan ang mga, andyan na guys, judgment day na. Makakapag-repent ka pa? Masasabi mo pa bang, hala, dapat pala dati pa, kadaming chance na binigay ni Lord sa akin, hindi ako nag-repent. Tapos nandyan na si Lord, saka ka pa magre-repent? Wala na. Tapos na, judgment day na. And alam nyo naman guys, if you have read the book of Revelations, grabe talaga. Grabe. Masasabi mo pa talaga, dun mo na talaga masasabi guys, oh my gosh, God is the God of justice talaga. Every unrepentant hearts, every people with impurities in their hearts guys, ayan na, cannot enter the kingdom of God. Pero direkta guys,
direkta guys sa Lake of Fire. Diyos ko day, kasama si Taning day. Ayan, together forever day. Diyos mio marimar. Kaya ngayon guys, kung sino yung mga nakakapanood nito mga B, check yourselves. Let's always check ourselves guys. Let's go back to God. Let's pray. Pray and pray and pray. Nalala nyo guys, the power of prayer. Be consistent in prayer. Kung araw-araw guys, lagi nating binubusog yung mga yung katawan natin guys through foods, guys, let's also guys busugin din natin guys yung ating mga soul through prayers. Ayan ha mga sis, let's seek the Lord with all of our hearts. Ayan ha mga sis, paano mag-seek kay Lord? Ate Chance, read your Bible. Ayan ha mga sis, so that we will have a deeper understanding of God's love and mercy for each and every one of us. Okay, dokie. So yun lang naman siya guys. Ayan ha, na-share ko lang naman siya. Ayan ha mga B. Whoever guys, saan man guys makarating tong video na to. Ayan ha mga sis. At ikaw na nanonood dito guys, isa ka pa rin sa mga taong dala-dala yan mga B. Lumaya ka na. Ayan ha. With the power of Jesus Christ, I pray that you will have healing in your heart and that you will have to start to seek God with all of your heart, and that you will have guys, and that I hope and pray that you may have guys the courage to forgive the people who have hurt you, the people who have sabotaged you. Ayan ha. And the courage to let just God be God in your life. Ayan na mga sis, in Jesus name, amen. Sana guys, ano tawag dito? Sana guys, meron kayong napulot guys na lesson in this video. Gusto ko lang talaga to guys ma-share as much as possible. Ayan na, because it has been, alam mo yung guys, parang ilang weeks na parang laging ginaano ni Lord. Ano na, Charmaine, di ka pa mag-share ng video. Ayan na, gumawa ka na. So, ito na yun. Okay, the key. Ayan na mga sis. So, that's all. By the way, guys, thank you so much. Comment, guys. Comment down below kung ano yung mga karanasan nyo, guys. Kung ano, guys, yung mga naging karanasan nyo, guys, about our topic in this video. Ayan na mga sis, kasi binabasa ko talaga yan, mga B. Ayan na. See you guys when I see you guys on next episode 5. Ayan ha mga B. That's all guys, and may God bless us all. Yun lang. Bye!